Nako, eto na mga kababayan, ang gugulat sa inyong gabi. Dito po sa 73 third founding anniversary ng Scout Ranger. Mataas na opisyal sumabog sa galit. May papalagan. Di ba si Kapitan Dado miyembro din ng Scout Ranger? Mga kababayan, ang Scout Ranger ba ay papalag na rin ba dito sa nangyayaring kontrobersyal ng malupit na trilyones na sindikato ng mga magnanakaw sa gobyerno? Panoorin po natin mga kababayan kung ano ang sinabi ng high-ranking na opisyal ng Scout Ranger. Eto na po, sabay-sabay po nating panoorin. Disclaimer mga kababayan na panoorin nyo po ng mabuti, intindihin nyo po ang sinasabi ng nagsasalita para po hindi po kayo ma-fake news. Kasi nga po sa FB nagsisirculate na ang Scout Ranger daw ay papalag na kay BBM. Totoo kaya ito? Ayan, may tanong po. Totoo kaya na babaliktad na sila? Patanong po yan. Panoorin nyo mabuti ito para malaman nyo, para pag nag-comment kayo, alam nyo po yung mga i-comment nyo. Ito na po, sabay-sabay po tayong manood. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Sir. Esteemed government officials, general officers, distinguished guests, men and women of FSRR, ladies and gentlemen, napakagandang umaga. For 73 years, the 1st Scout Ranger Regiment has been a testament to the indomitable spirit of valor displayed by its brave men and women. From the moment of its inception, this unit has blazed a trail of distinction and set the standard for excellence as protector of our state and people. Today, we commemorate and honor the selfless services and sacrifices made by those who have come before us, that have paved the way for the legacy we now cherish and uphold. We have always been at the forefront in conducting internal security operations. However, in light of the ever-changing landscape of challenges and threats, we need to be agile and adaptable. The ongoing events unfolding worldwide, particularly in the West Philippine Sea, have brought territorial defense as a matter of utmost importance. Though we lack the experience in territorial defense operations, we have highly trained men and women with the skills, leadership, and will to fight to defend our state up to the last Scout Ranger against any threat that would challenge our sovereignty. Rest assured that the full strength of this unit will stand by you and is prepared to assume whatever role is necessary to respond swiftly and decisively in addressing the dynamic threats that confront us. As we strive towards forging valor and leading the way towards excellence, the attendance of His Excellency, who is also our fellow Musang, a member of SR Class 74-85, and our Commander-in-Chief provide us with added strength and motivation. His belief in our capabilities and his vision for a better and safer nation reinforce our determination to continue working tirelessly in accomplishing our mission. With this objective in sight, fellow Scout Rangers, let us renew our commitment and dedication in fulfilling our mandate to better serve our nation. Hand in hand, let us build upon our accomplishments, face the future with unyielding courage, and leave an enduring impact. Once again, on behalf of the men and women of FSRR, my deepest gratitude to His Excellency, President
Ferdinand R. Marcos Jr., for gracing this occasion, and to all the distinguished guests and brothers in arms who have graced us with their presence. With dedication, commitment, perseverance, and unity, let us all continue to serve God, our beloved country, and people. Ladies and gentlemen, welcome to the 73rd founding anniversary of the 1st Scout Ranger Regiment. Thank you, sir. Please direct your attention to the screen. For the FSR 73rd founding anniversary audio-visual presentation. One of the Philippine Army's Special Operations Forces units. Special Isa rin ito sa mga pinaka magagaling na AFP natin, mga kababayan, ang mga Scout Ranger. Mga musang ito. Kaya nga Scout Ranger ang mga ito, musang. The 1st Scout Ranger Regiment. No? Scout Ranger. The 1st Scout Ranger Regiment traces its humble beginnings more than 73 years ago. Formed in 1950 to counter the Hukbalahap Rebellion, the FSRR became a... Grabe 73 years na siya. Panahon pa ng mga Hapon. Alamo Scouts and U.S. Army Rangers. Notable victories against notorious Hook commanders solidified its... So yan mga kababayan. So check nga natin yung pinakasama rin nito mga kababayan ko. Check po natin. I learned that ChatGPT... Ito po, panoorin po natin ng sabay-sabay. Kasi sabi nila sa FB, bumaliktad daw ang Scout Ranger eh. Hindi natin alam kung totoo ito. Sabi nila, mga Scout Ranger pumalag na. Totoo kaya yon, mga kababayan? Totoo kaya ang mga bali-balita na pumapalag ng Scout Ranger at papalag na rin sa mga sindikato ng pagnanakaw? Di ba ang AFP, sabi ni Romeo Bronner, they are loyal to the Constitution, not to the politician. At nadadawit din sa mga allegedly na 15 billion ghost project. Nako, mga kababayan ko, malupit ito. Ito na. Ano na nga bang latest sa kapatid natin na si Matteo Gudicelli? Para may sinelebrate siya recently. May report tungkol dyan ng ating mobile journalist na si Jazz Paredes. Sa 75 taong anibersaryo ng 1st Scout Ranger Regiment, kanilang sinariwa ang mahabang ligasiya ng katapangan at walang humpay na pakikipaglaban para sa seguridad ng bansa. Evolving, leading at enduring. Ito ang tema ng Diamond Anniversary ng 1st Scout Ranger Regiment na ginanap sa Camp Texon sa Bulacan. We have always fought for the motherland. We have always fought against our internal enemies. And sila yung generation ngayon na lumalaban ng lumalaban pa hanggang ngayon. And we will never fail. We will never fail the Philippines. Binigyang pugay ang fallen soldiers at kinilala ang mga natatanging miyembro nito. Kasama rin sa dumalo ang Scout Ranger ding si 2nd Lieutenant Matteo Gudicelli. Si Matteo ang unang celebrity na nakatapos ng Philippine Army Scout Ranger Orientation Course noong 2019. Araw-araw daw niyang isinasabuhay ang mga natutunan dito. Yung grit, determination, passion. Sabi nga ng Rangers, we strike. Everything, we have to lead the way, we strike. We don't say no to anything, we go for it. Kumbaga. And I think this is the key elements and traits that the Ranger has taught me. Pinaka natutunan ko is mental fortitude. Kahit gano'ng kakalakas physically, you need to be mentally prepared, mentally stable, and mentally fortified. Mga kapatid, Mobile Journal Jazz Paredes po hatid ang mukha ng balita. Ayan, ano kaya masasabi nila sa nangyayaring korupsyon? Kasi sabi nila, bumaliktad. Si Kapitan Dado lang pala yung bumaliktad, ano? Di ba si Kapitan Dado, ito yung maboka po na talagang pumapalag kay BBM. Ito po si, si Kap Dado. Talagang galit na galit ito kay BBM. Na talagang every day yung vlog niya talagang galit na galit kay BBM. Ito po si Kapitan Dado. Pinoy Survivor is live.
AFP at PNP na ang may problema. Nako, mga kababayan ko, matindi ito. At mga ka-SFGF, Sovereign Filipino Guardians of Freedom, mga Pilipino dito sa ating magulong bansa at mga Pilipinong saan mang parte ng mundo, mga OFW natin, SFGF International, magandang gabi sa inyong lahat. Happy Sunday. So, Happy Bonifacio Day. Happy Sunday. At magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat naman at naging walang naiulat na so far, walang naiulat na gulo sa rally. At ngayon ang gusto kong pag-usapan natin ay review muna tayo. So 3 taon nang nakaraan na kay BBM, given na si BBM at yung kanyang mga kasama sa gobyerno, mga tiwali sa gobyerno, pero nagmamalini si BBM, wala daw siyang kasalanan, nanggugas kamay, kaya pananagutin ang mga kurap. So far sa lahat na nangyayari, no, nandyan na lahat ng mga pangyayari. Rally pa more. Rally pa more. Okay, so gusto kong na pinag-usapan lang namin ngayon na sa lahat ng mga nangyayari, given na ang laki ng problema ng bansa natin, kaya nagrarally mga tao, iba-ibang grupo, iba-ibang panawagan, pero ang tumbok ng lahat, ayaw ng korupsyon. Bakit man? Apektado tayo lahat ng korupsyon. Kaya ikaw ay loyalista, ikaw ay dilawan, pinklawan, CPP, NP, NDF, kaliwa, komunista. Kung ikaw man ay Duterte supporter, maging DDS, mga maisog, at yung iba-ibang mga grupo. So I think from that So moment, ito si space is so Kapitan Dado, powerful. mga You don't kababayan. have to have much. We I-check can make po natin people feel kung kanyang so mako-comment dito. So, ang nasa isipan namin, hindi na si Marcos ang problema. The hard fact, the truth of the matter is, real talk lang, nagsishift na ang may problema ngayon, AFP tsaka PNP. Sila na ngayon ang problema. Kasi given na yung Marcos given na yung korupsyon sa gobyerno, given na may mga tiwali sa gobyerno, given na yung Congress natin, Senado natin, na may mga kumalimbat ng pera dyan, at continuous yung abuso, continuous yung paglabag sa ating konstitusyon, at yung mga rally continuous, sawang mga rally, na iba-iba ang pinanggagalingang grupo, na kahit iba-iba ang mga sinasabing panawagan nila, ang tinutumbok pa rin ay korupsyon. Yung iba, baliwala yung droga, ewan ko sa inyo, pero ang punto na gusto kong sabihin ngayong gabi, November 30, 2025, araw ng kamatayan ni Bonifacio, rightly so, araw ng pagsilang ni Bonifacio, ay kino-commemorate natin ang Bonifacio Day. Pero nakakalungkot kasi ang lumalabas na ang problema na lang natin ngayon, AFP at saka PNP. Why? Kasi tinotolerate nila ang maling nangyayari sa ating bansa. Think about it. Dami ng rally na nangyari. Milyon pa nga
Tinolerate ng AFP yung mga ginto na nabenta, yung pera-pera na nawala, like yung Marlica Fund, yung ang tawag doon, yung sa PCSO, yung sa PhilHealth, itong pagbaboy ng ating budget. Ang lagi ko sinasabi, and I will stress it again, super stress it again, na ang Marcos at yung kanyang gobyerno ay nakapatong sa dalawang poste, AFP, PNP. At pagka yan dalawa na yan ay nawala, wala yan. Yung tibay ni Marcos, yung salita ni Marcos, yung yabang niya na ayaw niya mag-pair follicle drug test. No. Ganun ba? No. Why should I do that? Kaya lahat na nangyayari na yan ay magpapatuloy na mangyayari hanggang sa ang AFP at ang PNP natin nakatukod, nakasuporta, at nagmamaang-maangan, bulag pipibingi, manhid sa pag-iyak ng Pilipino, pagdaing ng Pilipino na ayaw namin ng korupsyon, ayaw namin ng ganito, binababoy kami. Pero patuloy ang AFP na nagsasabi na support the Constitution, uphold the Constitution, defend the Filipino people, follow the chain of command, shield us from political bickerings. So hanggang sa nandyan ang AFP na sandigan ng gobyerno ni Marcos, magpapatuloy ito. Ginagawa na ng taong bayan yung ating hinaing, yung ating hindi pagsang-ayon, sinasabi na natin. Iba-iba man na grupo, iba-iba. Merong mga ano dyan, may mga kanya-kanyang agenda. Pero ang punto, nararamdaman natin lahat. So yan, si Kapitan Dado talagang galit po ito, mga kababayan. Ito yung retired Scout Ranger na kapitan na talagang lumalaban po sa korupsyon. Anong sabi po ng mga komento? Kasi nga, busog na busog ang bulsa ng mga yan. Generals, mga kapitan, ang kawawa, yung mga tutoy na sundalo, ginagawang bala ng mga general, ginagawang private armies ni Marcos. Naku po. Agricap, nakakapagtakaman given the fact na ganun na si BBM, ala naman ginagawa si Browner. There's something wrong. Pag sumabog na sa galit ang taong bayan, hindi niyo na mapipigilan. Tama, ang malaking problema ay nasa AFP at PNP. Sa kanila masisi ang pang-aabuso ng Marcos administration at sa pagkamkam nila sa kaban ng bayan na nangamatay na mga Pilipino. Sa pagkalunod sa baha, pati mga bahay nila nangamatay. Ang mga Pilipino na may sakit dahil wala nang maibigay na gamot ng ibang government hospital dahil kinamkam ng administration Marcos ang kaban ng bayan. So criminal against humanity ang dinadala ngayon ng AFP at PNP. Tulad ng sinabi ng isang ICC lawyer na flood control scandal ay crimes against humanity. Pinabayaan ng AFP at PNP ang malaking corruptions. Pilipinas, lalo na sa pagka-drug addict ni Ngagba ayon sa kapatid niya. 'Di ba? Yun po. Nako, nakakakilabot na pasabog ito ni Kapitan Dado. So mga kababayan, anong masasabi nyo dito? So doon sa sa programa kanina, wala naman tayong narinig. Pati doon sa part ni Mateo. So dito lang kay Kapitan Dado na isang retiradong kapitan ng Scout Ranger na talagang pumapalag kay BBM.
na talagang ang problema daw ay nasa AFP na at PNP. Okay po, yan lamang po ang ating bahagi. Sana po i-comment nyo kung taga saan po kayo. Nasa Pilipinas ba kayo or sa abroad? Mga OFW na mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta po sa atin. I-comment nyo, mag-comment kayo, re-replyin ko po isa-isa yan. Salamat po sa inyong laging pagsubaybay sa ating mga content na mga video. Mabuhay po. I-like, i-share at subscribe. Salamat po.